Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang darating or blessing sa taong 2025 para sa mga Leo. Unahin muna nating alamin itong mystical cards. Kung ano yung magiging mensahe sa'yo at saka alamin din natin kung ano ang message ng spirit guide mo. At saka guys, nilapit ko talaga sa taong 2025 or sakto sa taong 2025 kung napapanood mo na para makuha natin yung energy mo. May mga Leo na posibleng pakiramdam mo ito ngayon or sa mga susunod na buwan na feeling mo hindi nagkakatotoo yung mga minamanifest mo, hindi napapahalagahan yung concern mo ng kapwa mo, ng person mo or ng family. May ilan na mag-isa ka lang ngayon na holiday, pero akala mo talaga alone ka. Pero ang totoo, may mga sumusuporta sa'yo mula sa langit. Tinitingnan ka at tinutulungan ka na magkaroon ng healing at saka magkaroon ng positibong kaisipan na lumaban sa buhay at saka yung maging masaya yung pagharap mo sa bawat araw at sa tao. Kasi yung positivity at happiness, magmumula yan sa iyo. Pero kung sisimulan mo ng negatibo, yun na talaga yung may isip mo na hindi ka mahalaga or hindi ka importante. At saka huwag kang maghintay, ikaw yung lumapit. Kasi katulad mo, may mga weakness din yung mga tao. Mas maigi na magmumula sa iyo yung kaliwanagan. One, 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 one. You're manifesting a partner who's going to be your best friend and the best lovemaking you've ever had. He or she is gonna be emotionally and financially stable, loyal, and generous. Maybe may mga Leo na andyan yung buong pamilya mo, may kaibigan ka, pero nakakaramdam ka pa rin ng kakulangan sa buhay mo. At ito yung hinahanap ng ilang Leo, yung magkaroon ng companion o kaya yung pangmatagalan na relasyon. May ilang person kasi na namayapa na yung person mo. At saka may iba naman na nagkahiwalay kayo. Sa salita lang, may ilang single na biglaan yung pagkakahiwalay nyo ng person mo. Kaya ito yung ilan sa kinakalungkot ng ilang Leo. Alamin natin kung ano ang dapat i-focus, ano ang ma-achieve, ano ang hadlang para sa taong 2025, kung ano yung mga darating or blessing. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Four of Cups, the Hermit, the Strength. Kahit dito sa mga cards na ito ay pinapakita na nalulungkot ka pa rin, depressed, kasi tingin mo, meron kang na-miss na oportunidad. At saka may ilan na tingin mo maraming kulang sa buhay mo. Pero unti-unti marirealize mo na hindi naman pala nakakalungkot na mag-isa. At saka, lalakas din yung loob mo. Maybe hindi ngayon, pero soon ito yung mangyayari. Na matututo ka sa mga lesson na nangyayari sa buhay mo at saka maibabalik mo
yung dating sigla ng buhay mo. Ang ilan sa inyo sa career, lahat ng trabaho mo ay tinapos mo. Kaya nakakapag-relax ka na. Pero itong career mo o kaya negosyo, yung kita hindi ganun kalakihan. Sakto sa kung ano yung effort mo. Pero hindi pa rin nawawala sa isip mo na meron kang magandang opportunity sa ibang trabaho or ibang negosyo. Na tama yung mga naiisip mo kasi kapalaran mo to eh. At saka ikaw yung mag-iisip sa mga options mo. Para sa mga posibleng pag-unlad at saka sa bago mong ifo-focus. Mapapawi yung kalungkutan mo. Single ka man or nasa relationship, pinapakita ng mga cards na tinutulungan ka ng universe na para makita mo yung real happiness sa kung ano yung nangyayaring sitwasyon sa iyo ngayon, yung mga positibong nangyayari. Pwedeng maliit na bagay ito para sa iyo, pero malaki naman ang magiging parte sa buhay mo. May ilan na single or nasa relationship na hindi mo gustong makipagkasundo sa person mo. Siyempre yung healing, hindi naman agad-agad yan mararamdaman mo, lalo na kung fresh pa yung situation or hindi mo talaga makalimutan. Pero darating ito sa iyo. Na magkaroon ka ng lakas ng loob na para magpatawad, magkaroon ng acceptance, at saka yung maibalik sa balanse yung buhay mo. Knight of Cups, the High Priestess, the Sun. Itong mga cards na ito nagsasabi na merong person na gustong makausap ka. Yung muli niyong pag-uusap may kapalit, yung pagkakasundo niyo. At saka itong dalawang cards na ito ang nagsasabi na sa pakikinig mo, magkakaroon lahat ng clarity. At yung kapalaran ay magiging pabor sa iyo. Pwedeng ikalungkot mo ito or ikatuwa, pero malaki ang magiging tulong sa iyo kasi magkakaroon ka na ng freedom. Makakahinga ka na at makakatulog ka na ng mas payapa. Sa financial, good news itong tatlong cards na ito. May mga unexpected na money na darating sa iyo. Ang ilang Leo, yung iniipon mo, mas lalo pang lalaki. At kung meron ka mang problema sa financial, pansamantala lang ito kasi magkakaroon ka ng extra income or may darating na financial sa iyo. Paiikutin mo yung money na meron ka. Pero pinag-iingat ka ng mga cards kasi merong person na sasamantalahin yung magandang pagkakataon mo. Kaya huwag basta magtiwala. Merong person na nakaalitan mo na makikipagkasundo sa'yo. Pwedeng dating person or kakilala. Hindi mo napapansinin kung ano man yung i-offer niya sa'yo or love. Kasi kilala mo na yung bad behavior ng person. Magiging happy ka sa mga decisions mo at saka merong bagong love na darating. Para naman sa ilan na nasa relationship, yung person mo, kung meron man siyang pagkukulang, susuyuin ka niya. Pero may ilang Leo dahil sa dinaramdam mo nga ito, ay hindi mo siya agad papansinin. Pero yung pasensya at pagmamahal ng person mo sa iyo ay hindi mauubos. The Chariot, the Death, Justice. Itong mga cards mo ay positive pa rin. May mga victory, success na mangyayari sa buhay mo, sa karir mo, sa negosyo, or sa love life. Kung marami ka nang na-achieve sa second
set ng mga cards dito sa mga hadlang, mapapawi yung mga magiging hadlang. Pero syempre, may mga Leo na yung mga changes na darating sa buhay mo, pakiramdam mo ito yung magiging hadlang. Kasi ibibigay na ng universe yung karapat-dapat na para sa iyo. Lalo na kung unfair ang trato ng iba sa iyo. Sa kalusugan, healthy ka, pero kailangan pa rin ng pag-iingat. Ang ilan naman, meron kang health issues at nakukuha sa gamot. At saka may ilang Leo na normal yung kalusugan mo. Nagagawa mo lahat ng gusto mo, kahit ano man yung edad mo, healthy. May ilang person, di ba nga, nagbalik yung past. Pero, kahit na pinagbigyan mo ito, ay hindi pa rin siya mag-i-stay. At inulit-ulit na merong mas promising at saka mas magtatagal na relasyon na darating. At para dun sa nagbalik, hanggat maaari, ay wag nang paulit-ulitin na saktan yung person kasi may karma na card. Kung hindi mo talaga gusto, wag mo nang balikan. Or kung dahil nalulungkot ka lang, babalikan mo, wag ganon. Siguraduhin mo yung feelings mo para walang maging karma. Para sa ilan na nasa relationship, maraming pagbabagong mangyayari sa relasyon nyo na magkakaroon ng balanse at saka kapayapaan. Ito yung matagal mo nang hinihintay, yung magkaroon kayo ng masaya at tahimik na relasyon. Maraming exciting na mangyayari sa buhay mo sa taong 2025. Marami kang pabor na cards. Itong Six of Pentacles ang nagsasabi na kung ano yung nangyari sa'yo sa past na mahirap na sitwasyon ay magiging pabor na sa'yo, yung magiging present mo. May success na darating at magsishare ka rin ng blessings sa kapwa mo. Itong King of Swords naman ay posibleng ikaw ito or merong person na tutulong sa mga plano mo or magdadagdag ng kaalaman sa mga gusto mong mangyari sa buhay or minamanifest. Yung person pwedeng family member or boss mo. Itong Nine of Pentacles ang nagsasabi na marami pang darating na challenges pero marami ding opportunities na darating na susuporta sa mga kakulangan na nangyayari sa buhay mo. May mga reward na darating na makakapagpasaya sa iyo. Hiling ko na lahat ng mga pangarap mo sa taong 2025 ay magkaroon ng katuparan. Happy New Year!